yung daanan papasok diyan sa May Haligi, doon sa lugar kung saan nakatira itong mga residente na i-demolish siya na kahapon, sarado pa rin daw. Dahil mukhang gumawa sila kay Raymond. Alam mo yung pader, parang may layer, may sa unahan mayroong harang, sa sumunod meron din daw, sabi ni Boy Gonzales. Hanggang ngayon, Boy, nandun pa rin ba sila nakaposte at binabantayan pa rin nila itong lugar para hindi ma-demolish? RH29, Boy Gonzales, Boy. Elaine, Lakay, Raymond, tili pa rin sarado ang daanan papasok at palabas matapos ang naging tensyon kahapon sa pagitan ng mga residente at pulis kasama ang demolition team na planong gumiba ng mga bahay sa May Haligi Street, Barangay 262 at 264 sa Tondo, Manila. Umaakit lamang ang mga residente sa mataas na gate para makapasok sa loob ng May Haligi kahapon. Hindi natuloy ang demolition sa naturang lugar kung saan pinagbigyan ng mga residente ng 1 linggo para makapaglipat. Huli ring iniaalok ng sheriff ng korte sa mga residente na nais magkusang maglipat ang financial assistance para kahit paano ay may panggas sa paglilipat ng bahay. Pero karamihan sa mga residente ay hindi pumapayag kung sa isa sa kanila kahilingan ay mabigyan muna siya ng disente na malilipatan at matiyak ang kanilang kabuhayan. Nagpakita naman ng suporta ang iba't ibang militanteng grupo at kanilang panawagan na kumilos ang gobyerno sa sitwasyon na nasa halos 400 pamilya na maapektuhan ng nakatakdang demolition. Ito si Boy. Gonzales para si BCR. Yes. Boy, yung para lang, ano ba, wala bang inialok na relocation site para sa kanila or talagang ayaw lang nilang lumisan dyan? Walang relocation site sa mga residente. Pribado nabenta yung Lupa. nabili yung lupain. Kaya walang relocation na site itong mga residente. Pero babayaran naman daw sila, babayaran. yung lang, yung gastos lang sa paglilipat. Pero ang kasi diyan ay nanalo sa una, nanalo yung mga Presidente. yung residente tapos umapila yung may-ari. May nakabili kasing bago kaya nanalo naman kaya meron silang court order. Yun ang ibinigit ng sheriff. Pero kahapon ay nagkaroon nga ng tensyon kahit na namagitan yung mga konsehal ng Maynila at pati si Vice Mayor Yul Serbo ng Maynila. Pero itutuloy sana kahapon sa pangatlong attempt ay hindi na nakapasok dahil kahit na binomba ng tubig ang mga nagbarkada na mga residente, hindi pa rin natinag at nambato sila ng mga nagbuga sila ng Paris Inducer. Ito sa mga pulis at demolition na team. Yung para lang, Boy, yung lang, para lang sa mabigyan ng yung ating mga nakikinig na hindi nasimulan yung kwento dyan. Gaano yung kalaki o kaluwag at ilang residente ang maapektuhan? Sa pamilya, nasa ayon kay Ruby de la Cruz, ang pangulo ng magkakapitbahay dyan sa May Haligi, nasa 100 bahay, katumbas ng 400 pamilya. Malaki-laki rin yung gigibayin 100 bahay, ibig sabihin napakarami rin to. Pero yan yung maapektuhan. Pero nanalo naman yung may permit o mayroong court order ang sheriff. Kaya in-implement yan ng Manila Police District. Sabi nga nung mga police, kompleto yan. Bago sila makakuha ng permit para mag-demolition, dumadaan pa yan sa NCR tsaka dumadaan pa rin ng permit mula dyan sa Office of the President. Kaya tinuloy sana pero pumalma ang mga residente dahil kaya hindi nila mapasok yung mismong loob ng May Haligi. Yung nasa gate na yan na Raymond, si Sir El, hindi pa yan yung mga residente. Bandang looban pa. May parte ng sa gitna niyan, merong pinaka basketball court. Kaya yung gitna niyan, mula dyan sa gate na yan, maglalakad ka pa. Malayo-layo pa.
sa gitna, malayo-layo pa, meron pang barikada din. Naku. Ang taas pala nung gate nila, boy. Mahirap tong gibain. Oo, nilagyan nila ng mga yero. Oo. Tapos yung pinakatago sa loob, sa dulo, ay may barikada rin. Kaya ang pinama police at demolition team dito nakakonsentrate sa kanto ng Masangkay at may halige. Kaya dito sila nakakonsentrate. Boy, Pero ano mga nang- baya, kaya Oo. Ano nang balita doon sa mga inaresto kahapon? Kasi di ba may inaresto kahapon ng mga residente na 4? apat yung inaresto dahil nag-obstruction of justice dahil sa pinipigilan na nila yung gagawing demolition. At ang ano nga dyan ay ang tawag nila doon pumapel daw yung ilang konsehal para hindi na rin matuloy yung naturang demolition dyan sa dalawang barangay nakakasakop dyan sa mga kabahayan. Pero nag-aabang pa rin sila kung sinasabi nila naghahain daw ng TRO sa korte para mapigilan yung demolition. Pero hanggang sa ngayon, wala pa. Pero binabantayan pa rin ng mga pulis sa Raymond si Sir El. Diyan yung kanto dahil sa baka may yung mga residente dyan mukhang tamang duda kung may darating na pulis o Tamang hinala, ano, boy? tamang Hindi na, siguro shifting ang pagbabantay dyan. Tsaka Hindi mo- talagang pinangatawan na nila. Tingnan mo, umaakyat sila paglalabas, boy. Hindi mo rin sila masisi. Talagang ganun eh. Oo, kasi hindi mo masisiya kasi nga siyempre sa hirap ng buhay kahit na hindi nila wala silang titulo Oo. sabi nga nila Ayun. 50 taon na sila dyan. At sabi Naku, naman yun ng okay. Mga matagal na. ng sheriff, matagal nyo nang napakinabangan, dapat yung Tama may-ari din naman. naman daw. Baka pwedeng yung may-ari naman. So, both ways, may claim. Oo. Wala na nga na dyan. Tabayarin natin yan kung ano magiging kahinat niyan yung demolition na naudot kahapon matapos na umalma ang mga residente dyan sa May Halige sa Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.